kasama po natin si Lieutenant Colonel Noel De Toyato, tagapagsalita ng Philippine Army. Magandang hapon po, Colonel De Toyato. Magandang hapon din, Jiggy, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Opo. At yun nga po, sa ngayon, yung mga personnel na binabanggit po ng Bureau of Fire Protection, hindi pa raw po nakukunan ng kaukulang impormasyon. Ano po ang masasabi niyo rito? In due time siguro makukuha din nila yan kasi yan ang makakatulong sa resulta ng investigasyon natin. Opo. Sa ngayon po, ilan yung total ng mga nasugatan sa panig nyo? Nadagdagan pa po mula 20 plus kahapon. Oo, naging 32 siya kasi yung iba hindi kaagad na account kahapon dahil dito lang sila nagpa-first aid sa on-site. Opo. So it was rectified at kaninang umaga naging 32 na yung mga wounded natin. Tapos nandun na rin yung status nila. 20 of them were treated but were immediately discharged. Tapos yung 10 na naka-confine pa, 6 doon nasa Viluna, yung 4 nasa Army General Hospital. At may 2 civilian fire volunteers na ang isa nasa Ospital ng Makati, yung isa nasa Taguig Pateros District Hospital. Opo. Meron ho bang parang parallel investigation na ginagawang Army sa pangyaring ito bukod sa ginagawa po ng Bureau of Fire Protection? Meron kasi may administrative side na investigation yan eh. So yung mga nag-occupy ng building, they will also be part of the investigation. Opo, isa po sa mga statement nyo, yung chemical na posibleng nag-ignite. Paano po kayo nakabot sa ganong teorya? Hindi teorya yun. Tinanong ko yung battalion commander kung ano ang meron sila during that time. So may sinabi niya na meron silang C4 sa loob ng kanilang supply room. Sa pangyayaring ito ho, ano pong plano ng Army? Itatayo ba ulit ito dito o ililipat na ho? Ano po ang rekomendasyon po? Hindi na kasi as per information, itong portion na ito ay sa BCDA na ito. So the whole camp, yung Army Support Command will be transferring to Camp Aquino sa Tarlac. Opo. Pero paano po yung units? Halimbawa yung bomb disposal unit, merong nakatalaga sa NCR Command? Metro Manila. Meron pa rin siya kasi yung mga mag-react kung in case na mga may mga small units pa rin. Teams na lang ang may iwan dito. Opo. Yung kanina ho sa panayam natin kay Chief Inspector Maslang, nabanggit po niya na halos idideklara na talaga o dineklara na nilang fire out o under control. Pero huli na po nang na-advise sila na may bomba pala sa loob. Ano po ang masasabi ng magiging input yan ng ating investigation. Opo. Yung mga comments niya, yung mga sinabi niya, that will be already part of our investigation. Opo. At sa ngayon po, ano po yung maaaring asahan ng publiko dito sa investigation po na ginagawa din po ninyo? Kasi ito siya ay yung mga arson experts naman natin, ang taga Bureau of Fire ng Taguig, ang nag-iimbestiga tungkol sa arson side. Sa administrative side naman, yung Inspector General ng Army Support Command ang gumagawa nun. So it will be collated and form part of the overall investigation. Opo. Matanong ko lang ho, sa ngayon ho ba marami pa ho dyan na nakaimbak na bomba o mga IED? Wala na kasi simula kagabi pa yung mga taga EOD natin na nakasuot ng bomb suit, inikot na nila yan. So paneling ang tawag doon. It ended this 7:30 kaninang umaga. Opo. Tapos kaya nang dumating dito yung mga taga Bureau of Fire ng Taguig, nakapagsimula na kaagad sila ng investigation. Opo. Maraming pong salamat ulit sa pagkakataon, sir. Si Lieutenant Colonel Noel De Toyato, tagapagsalita po ng Philippine Army. Maraming pong salamat.